Dito nakapagtanim din si Sir dito yung mga excess niya na punla, no? Tinanim niya dito sa mga bangin-bangin. At sayang kasi yung area, kaya nilagyan pa niya to, yung mga iba, no? Yan, no? Nasa 30 pieces din yung nailagay niya dito. Pero yung main crops niya talaga, yung main talaga na tinamnan niya ay dito sa taas. Yung dati nilang pinapalay. Maaga pa nga lang nakarating na tayo dito sa Mabini, Pangasinan, no? Dahil kahapon pa tayo nag-iikot. 2 araw na tayo sa lansangan na nagmo-monitor sa mga kliyente, no? Good morning mga ka-agrihan, dito tayo ngayon sa Mabini, Pangasinan, no? Dito sa farm ni Sir Bert. Andun sa likod ko si Sir Bert, no? Hello. Dinalaw natin yung kalamansi niya dahil buhat nung dineliver natin to nung December, ano Sir? December. Nung December, nag-deliver tayo ng seedlings dito sa kanya. Buhat noon, hindi na tayo nakabalik. Ngayon lang ulit na makabagong taon na. At hindi na tayo masyadong busy dahil wala nang mga okasyon. Tapos na nga yung mga yung holiday season. Kaya ano na talaga, trabaho na talaga uli. Ito, may 1 buwan na ito mga ka-agri na nakatanim, no? Yung kalamansi ni Sir. At buhay na din naman. Makikita nyo naman, masigla na. At marami na mga bunga, mga buko. Yan, ang dami na. Pinapaalis natin to kay Sir, ano, hanggat bata pa. Ngayon pwede na, 1 buwan na nakatanim ito. Pwede na tong galaw-galawin. Pero syempre, ingatan pa rin na hilahin, no? Bago pa lang kasi na kumakapit yung ugat sa lupa. Hindi na natin to pinalagyan ng daan tubig kasi dating palayan to. Parang hagdang palayan kasi to kung mapapansin ninyo, oh. No? Layer. Tapos makikitid lang naman yung bawat layer. Kaya ang ginawa natin, hindi na natin ito pinalagyan ng kanal. Para pag pinatubigan, parang palay, diretso na, napakakalatin lang yung tubig. Pero hindi sa lahat ng palayan ay gagawin ito, no? Kasi ito, kaya ko lang hindi ito pinalagyan ng kanal kasi makikitid lang naman yung mga bawat box, no? Kasi nasa pinakababa, mahigit 100 din to. Marami din pala to, no? Dito meron pa si Sir, no? Talagang lahat na ng area niya tinamnan na niya talaga. Sayang kasi yung area. Pinalinis niya to, pinauling niya to lahat ng mga punong kahoy dito. Preparation, Sir. 4 na buwan no pinirepair ni Sir to bago natamnan. Yung bukal ko naubusan na. May bukal ka pala doon? Ito mga kagri, umapas niya may balon. Bukal daw yon, kaya lang natutuyo din. Pero yung source ng tubig niya doon sa Luisoy, doon sa creek, hindi nawawala yon kasi may bukal na pala yon. Yung mismong balon, bumubukal pala yung tubig doon. Kaya wala siyang problema sa patubig ngayong tag-araw. Hindi doon nauubos yun kahit na summer. Ito mga ka-agri yung patubig ni Sir, no? Ni Sir Bert. Ito yung mga traditional na ginagamit sa patubig talaga nung araw, no? Yung mga ito, Yanmar yung gamit nila. Malakas ito. Ito yung ano to water cooled ang tawag dito na makina, no? Malakas ito pero mahina ito sa konsumo, lalo na kung patubig lang ginagamit kasi magaan lang sa kanyang hilahin, isaction yung tubig tsaka itulak papunta doon. Hindi naman kataasan kasi hindi naman siya talaga totally vertical, kaya madali niya itulak doon sa taas yung tubig, no? Ang maganda sa kanya, may source siya ng tubig, no? Open water sa ilog galing. Natapat pa dito, swerte ni Sir Roberto, no? Natapat yung kanyang hititan ng tubig ay nasa balon. Ito yung pinakabalon. Mataas nga yung yung sa inaagusan talaga ng tubig sa ilog. Dito sa sa Luisoy, kung sabihin sa creek. Tapos dito
nagbalon dito, no? Ito daw ay kalikasan na may gawa. Natapat pa dito sa tapat ng farm niya. Kaya swerte din niya dito. Hindi na siya para humukay pa ng pondo ng tubig, ano? Meron na agad na tututukan na lang agad. Yan, nakasetup na yan. Hindi na inaalis yung patubig dito. Nakababa na dyan yung suction, yung panghitit. Tapos yung makina niya, nakapix na dito yan. Ngayong summer, puro patubig na lang, puro pa-under na lang. Yung ginagawa na, sir. Sumilip na rin tayo dito sa kalamansian ng kliyente ko dito sa Bugalyon, Pangasinan. Para isang lakad na lang. Lahat ng madadaanan natin sa daan ng mga kliyente hanggat kaya, hanggat maaga ay masilip na. Yung kalamansi nila, nilagyan nila ng plastic mulch doon sa puno, no? Okay naman yun, wala namang problema doon para hindi damuhin naman yung puno. Dahil hindi naman masyadong malapad, makakapag-abono pa rin dito, no? Sa gilid. Wag lang yung sobrang lapad, kasi pag sobrang lapad, hindi mo na masyadong maabonohan yung mga gilid, yung mga ugat, no? Pero yung ganito, tama lang to, ayos lang din, no? Para makatipid sila sa pagdadamo sa puno, kaya nilagyan nila ng ganito. Medyo matrabaho lang talaga mga kaagri, ano, kapag ginagawang ganyan, no? Hindi naman, optional lang naman yan, hindi naman yan yung talagang kailangan. Nasa may-ari na yan kung gagawin nila yan o hindi. Dahil nga tag-araw na, pero nakasingit pa rin ang ulan nito, ano? Kaya yari lang umulan kanina lang. Ayan, nakasip-sip ng tubig, libre pa tubig na itong kliyente natin sa Gabaldon, sa Bugalyon, Pangasinan. Pangalawang araw na natin ngayon ng pag-monitor sa mga kliyente. Siguro last ko na to itong sa Bugalyon, ano. Baka diretso uwi na tayo, medyo pagod na rin tayo sa biyahe. Kahapon pa tayo nagbibiyahe na umiikot sa mga kliyente na mag-monitor, ano, sa mga kalamansi farm nila. Titingnan ko din, baka sakali mamaya may madaanan pa tayo na kliyente sa Tarlac na may oras pa ay punta pa tayo, ano,